Nako, ito po talagang bumanat na. Hindi na ho nakatiis. At ito yung pagpapatunay sa dati ko na sinasabi na pagpasok ng 2025 ngayong taong ito, talagang magsasalita na ang ating Pangulong Marcos Jr. laban sa mga kritiko ng kanyang administrasyon. At ginawa na nga po ang matinding banat. Kaya sabi ko nga, grabe, pagbanat ni Pangulong Bongbong Marcos, sino ang tinamaan? Pakinggan po ninyo itong kanyang speech sa unang araw ng kampanya ng mga kandidato. Dali ha, tingnan po natin itong kanyang understanding of our respective business sandali incentive. Sandali lang po at hanapin natin. Sandali, itong matinding speech niya ng ating Pangulo. Ito nga po ay dyan sa karanasan ayan, sa ito na. local government. Pangulong May Marcos. karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may pahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ayan ang tindi po ng speech ni Pangulong Marcos Jr. Din po sa unang kampanya, take-off ng kayang rally ng administration candidate. At kung sino ang tinamaan, alam na natin yan. Matindi po ang kanyang batikos dito. Okay? Inuulit ko, sinasabi niya, ayaw nang bumalik at hindi na dapat mabalik daw, at itong kanyang mga kandidato hindi na papayag na maulit pa yung mga nangyari ho sa nakaraan. Na alam na natin kung ano ang talagang malupit. Okay? Tungkol sa POGO, tungkol sa human rights violation, tungkol daw sa graft and corruption, tungkol sa issue ng West Philippine Sea, at iba pa. Pati isang relihiyon ay tinamaan din. Okay? So, matindi. Ito ay pagpapatunay na hindi na pinalalampas ni Pangulong Marcos ang mga batikos sa kanya ng mga kritiko na wala sa lugar. Sa loob na halos ng 2 taon kalahati na mga batikos ang naranasan ng Pangulo, personal na mga batikos at kung ano-ano pa. Ngayon po, hindi na. In-expose na niya
na hindi na kailangan maulit yan. Hindi na kailangan payagan na maulit pa ang mga masamang nakaraan na ginawa ng nakaraang gobyerno. Yan po ang sinasabi ng Pangulo. Sa harap ng mga Ilocano, dyan po sa Ilocos Norte, dahil dyan po ay nagsimula ang kampanya ng Administration Party. Salamat sa ATBM dahil ang Radio TV Malacanang ang talaga pong nakatutok dyan ho sa galaw ng ating Pangulo kung saan man siya nandoon. Kaya ho naire-record, nakikita, dahil pag ang Pangulo ang nagsalita, nag-speech siya, talaga hong national, international at issue na talagang dapat makarating sa bawat Pilipino kung ano ang kanya sinabi. Pero itong kanyang batikos, banat sa mga nakaraan ay matindi po ito. Kaya nga ang tanong natin sino ang tinamaan? Alam na ninyo kung sino ang tinamaan dyan. Okay? At kung sino ang mga bumanat sa kanya sa loob ng 2 taon at kalahati na mga batikos, ayan po ay dahan-dahan ang binabalikan. Kung yung magunita doon sa mga ambush interview, pagpasok na itong taong ito, 2025, marami na rin siyang sundot, marami na siyang parinig sa mga nakaraang gobyerno. Pero ngayon, dahil kampanya na ito, tahasan niyang sinabi sa mamamayang Pilipino. Hindi lang sa mga Ilocano sa Ilocos, kung hindi sa lahat ng nakarinig at yung nakakarinig ngayon, na hindi niya palalampasin at hindi niya mauulit ang mga nakaraang at nakarahasan na nangyari sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating gobyerno. Lalo na niya sa parang tinuturing tayo maging probinsya ng China, hindi na nindigan sa West Philippine Sea at marami pang iba. Antindi po ng dating yan. Talagang palagay ko baka ito na sa susunod na mga araw yung impeachment ay payagan na niya talagang ituloy na. Baka magkaroon ng special session. Kasi yun ang pinag-usapan niya yun. Si Pangulong Marcos lang daw ang makapagde-decide. Totoo naman yun. Kung magpapatawag ng special session sa Senado at Kongreso habang nakareses para talakayin ang ibang mga proposed bill o yung controversial na impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi na humalayong mangyari yan. Kasi ngayon, sabi ng mga senador, reses kami. Kung tatawag na special session, walang magagawa sila, papasok sila at magtatrabaho. Yan na yung pagkakataon. Okay? Kasi ngayon, massive, matindi ang panawagan po ng mamamayang Pilipino, mga politiko at iba pang sektor na dapat ay magkaroon na, matuloy na ang impeachment laban kay Sara Duterte na nabibitin dahil inabot ng reses ng Senado. Ganun pa man, merong debate, technical, legal, political sa issue nga, aabangan lang natin. Kaya manatili po kayo nakasubaybay dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, at susubaybay natin ang mga nangyayari. Okay? Mahalaga yan. Mahalaga pong makarating sa inyong lahat ang mga kaganapan. Tayo naman ay magiging tulay lang sa lahat ng mga impormasyon. Salamat dito po sa YouTube at saka sa Facebook, sa social media, at ating nakikita at naririnig kung ano po ang mga kaganapang dapat makarating sa atin. So, tandaan nyo, marami pa sigurong ilalabas. Marami pang mga ganyang statement na baka mas matindi pa. Sabi ko nga, itinodo na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang batikos sa mga kritiko ng kanyang administrasyon sa unang araw pa lang po ng kampanya. At malamang marami pang susunod yan. Please watch. Please like and share ng video ito.